Mga kaibigan, patuloy po natin tinutugunan ang kaso ni Fernando Lopez na biktima na nagsarang insurance company. Kasama natin sa studio ngayon si Attorney John Apatan, Head ng Conservatorship, Rehabilitation and Liquidation Division ng Insurance Commission para sagutin ang problema ng ating mga kabayan naging biktima ng insurance company. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon ho, sir. Apo. At kanina, natalaki natin ang problema ng mag-asawang Fernando at Yolanda Salvador sa permanent plans. Pero bago po natin, sir, sagutin ang problema ng mag-asawa, pakinggan muna natin ang isa pa nilang hinaing. Bukod ho kasi sa permanent plans, kumuha rin ang mag-asawa ng insurance mula sa Prudential Life. Na ayon sa kanila, nagka-problema rin kaya nangangambang mag-asawa na baka hindi nila ito mapakinabangan sakaling kailanganin nila. Narito po report. Para masiguro ang kanilang kinabukasan, hindi lang isa kundi dalawang insurance ang kinuha ng mag-asawang Fernando at Yolanda Salvador ng Novaliches, Quezon City. Maliban sa permanent plans ay kumuha pa sila ng isa pang insurance. Ito naman ay ang Prudential Life. Subalit kagaya ng naunang insurance na inasahan, nagkaproblema rin ang mag-asawa rito. At sa kanila raw pagkakaalam, nakarating na ito sa Supreme Court at hiniling na ng Prudential Life na malift ang suspension of granting of benefits to the plan holder. Kaya lang, wala na silang naging balita pa sa naturang kaso. If the need arises, hindi naman natin hinihingi na may mangyari sa asawa ko. Pero kung sakasakali lang na dadating doon, maibigay naman yung serbisyong dapat nilang ibigay. Ang pagkakaalam po namin, hinold ng Insurance Commission yung pagbibigay ng benepisyo sa mga prudential plan holders. Yun po ang alam namin. Pero ang alam din namin, merong enough funds ang prudential para sagutin ito. Kaya lang hinold nila. Isa lang naman ang hiling nila. At yon ay mapakinabangan na ang kanilang pinaghirapan. Lalo na sa kalagayan ni Mang Fernando na ngayon ay nahihirapan sa sakit na lung cancer. Naniniwala ang mag-asawa na karapatan nila ang ipaglaban na makuha ang kanilang pera mula sa Insurance Commission. Kayo, pinagtitiwalaan kayo ng mga tao, ng taong bayan, na kayo yung magtatrabaho para sa amin. Kumbaga, parang kayo yung magtatanggol sa interes ng public. Pag tinatawagan kayo, o pag nagpa-follow up kami ng letters, sana sumagot kayo, hindi yung pasa-pasa na hindi namin alam kung ano na ang gagawin. Kaya nauobliga kaming lumapit sa mga katulad ng respondent. Kasi pagka may nagko-call ng attention sa kanila na media, mabilis silang kumilos. Ako sa Irene Quintana, ang inyong correspondent. Mga kaibigan, ating pong alamin kay Attorney John Apatan, Head ng Conservatorship. Tama ho ba? Tama. Rehabilitation and Liquidation Division ng Insurance Commission ang mga inaing po ng ating mga kabayan. Una po sa lahat, kamusta po ba yung status ng claim ni Ginoong Fernando Salvador mula po sa inyo, sa Insurance Commission, dahil sa dalawang problemadong mga pilid company ng unang nilalapitan? Originally ho, noong 2010, nag-take effect ho yung law sa pre-need at nalipat sa Insurance Commission ang regulation ho ng lahat ng pre-need companies katulad ho ng permanent plans. So during that time, nag-appoint ho kami ng nagpunta sila sa court para mag-file ng liquidation. So yung court nagbigay ng order and binigyan kami ng authority to liquidate na ho yung trust fund ng permanent plans. Originally, tama ho yung kwento na ang target namin is July 2012, makapag-distribute na sana kami. Pero nagkaroon lang ho tayo ng problema dun sa reconciliation at saka yung paggawa ho ng Certificate of Single Internment kasi dalawa ho yung pwedeng matanggap ng ibang plan holders doon. Pwede hong internment for memorial at saka cash value. Internment, ano pong ibig sabihin nito? Yung magkakaroon sila ng sa puntod, pagka namatay, pwedeng doon sila, or pwede nilang ibenta yung certificate na yon sa ibang tao. Ayun. So, in this case, na-adjust yung target namin ng hopefully first quarter this year. Ma-reconcile namin finally lahat ng accounts na yan. Sa specific na kaso naman ni Mr. Salvador,
Doon sa, sa isa pang print company, tama ho ba? Dito rin ho sa permanent plans, I check his record. Magmamature ho yan ng February 23 ngayong taon na to. Yung plan ho niya. Pero dahil may problema, hindi talaga yung maturity date ang susundan ho natin, kundi yung liquidation na distribution date na tinatarget ho natin. At saka Kailan yung, ho ang target po ninyo? ang target namin, hopefully, ma-achieve namin ng first quarter this year na First quarter, opo. makapag-distribute kami. And titignan din ho namin kung may mga special case like this na may lung cancer, titignan ho natin kung pwedeng may exception na he will be paid ahead of the other. Titignan ho natin sa, I think meron yatang precedent chance sa court na kapag ganito for humanitarian reason, baka sakali ho na pwedeng mauna siya. Ayun. Pero ang general rule kasi, sabay-sabay dapat ho sila. Sabay-sabay, dapat bayaran. para- Opo. Pinag-uusapan dito yung pera. Bagamat hindi ko na po tatanungin kung magkano eksakto ang kanilang binayad. Pero ano bang mas mataas kung susumahin? Yung bang ibinayad po nila sa pre-need company o yung perang tatanggapin nila mula sa Insurance Commission? Sadly ho, ang madidistribute lang ho natin kung ano yung existing na fund ho nila. Kung magkano yung nilipat sa amin. Kasi hindi ho yung Insurance Commission ang magbabayad sa kanila. Opo. Kami lang ho yung agent na magdi-distribute ng available assets na nilipat ho sa amin. So kung ano lang ho yun nandoon, plus yung mga interest na kinita nun, yun ho ang pwede namin i-distribute sa kanila. Sadly ho, dito sa case ng permanent, hindi na ho 100% ang maibabayad ho natin sa kanila. Yung liquidation value lang ho ang pwedeng maibigay ho sa kanila. Mga ano kaya yon? Mga 50% or 60, 70? Medyo kinakabahan yung ilang mga kababayan na nagbayad sa mga pre-need company. Siguro more or less, baka mga 45%, mga ganun. 45%. Roughly wala pa kami ng exact, exact liquidation value. Anyway, basta itong first quarter ng taong ito, maaring pareho nyo mabayaran ang mag-asawa doon po sa dalawang pre-need company na kanilang kinuha. Wag lang magka-problema dun sa reconciliation namin, which we estimate na mga 90% na rin naman yung progress. Ayun. So, hopefully, kung magkakaroon man ng extension, konti na lang. Alright. Marami pa tayo sa mga kababayan na ating tutulungan. Katulad po ng mag-asawang Lopez na kapwa na biktima ng insurance company. Mamaya ho naman, pakinggan natin ang kanilang kwento. Kasama pa rin si Attorney John Apatan. Makabalik po ang responde. Mula naman po sa probinsya ng Bataan ang isa pa nating complainant. Isang contract policy sa Trusteeship Lands Incorporated ang pinasok ni Mar Malibiran. Gayunman, nagkaproblema ito sa pinasok na kontrata kaya inilok na lamang siya na gumawa ng bagong contract policy. Bagamat pumayag sa labang ito bagat pumayag ay labag ito sa kanyang kalooban. At ngayon nga po, umaasa ito na matatanggap pa rin nila ang orihinal na polisiyang hinuhulugan at nabayaran ng buo mula sa Trusteeship Plans Incorporated. Ang kabuuan ng kanyang kwento sa report ni Irene Quintana. Dito sa bayan ng Balanga sa probinsya ng Bataan, nakilala namin si Mar Malibiran. Inilapit niya sa responde ang tungkol sa isang contract policy na binili niya sa Trusteeship Plans Incorporated noong 1995 hanggang mabayaran niya ito ng buo noong 2003. Ang buong akala ni Mark ay tatanggapin niya na agad ang 150,000 pesos na lump sum insurance na nakalagay sa kanyang kontrata. Ngunit hindi ito nangyari. Bay na matapos nga after 5 years na pagbabayad ko, nag-inquire ako dyan, may opisina pa sila noon, na nagpipensyon ako. Ang sabi sa akin, hindi pa po. Dahil maturity date nyo,
2013. Aminado naman si Mar na pinasok niya ang nasabing kontrata nang hindi ito lubos na nauunawaan. Totoo po yun, hindi ko naintindihan lubos. Naniwala lang ako sa verbal na usapan namin, paliwanag nila. Kaya ko lang naintindihan yan nang magreklamo na ako. Kwento pa ni Mar, hiningi raw ng branch manager ng trusteeship sa Balanga, Bataan ang kopya ng kanyang policy at hindi na ito ibinalik sa kanya. Kaya taong 2007 humingi siya ng tulong sa Securities and Exchange Commission o SEC na may hawak pa sa mga pre-need companies ng mga panahong iyon. Kaya naman natulungan siyang makakuha ng appointment sa general manager ng nasabing insurance company. Gayunman, nang magtungo sila sa main office ng Trusteeship Plans Incorporated sa Mindanao Avenue sa Quezon City, hindi kinilala ang mga hawak niyang resibo dahil mga provisional receipt lamang ang mga ito at hindi raw official receipt. Katwiran ni Mar, hindi niya alam na kailangan palang makahingi rin ng official receipt dahil hindi naman daw ito ipinaliwanag sa kanya. Kaya naman pinayuhan daw siya na gumawa na lang ng panibagong policy. Gagawa natin ng ibang policy yan, na instead na 2013 mo ma-refund yung lump sum o pensyon, January, ay babaguhin natin yan kung papayag ka dahil kung mag-aasuntuhan tayo, matagal yan. Bagamat labag sa kanyang kalooban, pumayag na rin ito dahil may gusto rin siyang makuha. Siyempre, natakot din nga ako, mag-aasuntuhan pa, wala kami ilalaban sa kanila. Ang ginawa ko po ay pumayag ako na pumirma sa bagong kontrata para lamang ako makakuha ng Certificate of Full Payment. Dahil kung ako hindi kumpleto ng bayad, bakit bibigyan nila ako ng Certificate of Full Payment? Ngayon, naisip ko, pagdating ng maturity date, daw na ako magrereklamo na bakit binago niyo ang kontrata. Kaya sa halip na makatanggap siya ng 150,000 pesos ngayong January 2013, napalitan ito ng 100,000 pesos na lang na magmamature sa Enero pa ng susunod na taon. Pero hindi masaya si Mar sa naging kasunduan dahil naniniwala siyang wala siyang naging pagkukulang sa pagbabayad ng nasabing insurance, kaya dapat niyang tanggapin ang naunang biniling policy. Malaking perwisyo aniya ang idinulot sa kanya ng pagkakaunsyamin ng biniling contract policy. Mabigat dahil kasi may pinangako akong pagbabayaran ng mga pira na yan itong taon na to di kawawa naman ako dahil sa sinabi kong ibabalik ko yung pira na yan. Dahil paniwala ko ang kontrata yan Sinabi ko 2013 mababayaran ko kayo. Paano gagawin ko ngayon? Sana naman maunawaan nila yung hinahabol ko. Hindi naman ako nasira sa kanila. Naging mabuti naman akong tagabayad daw sa kontratang pinasok ko sa kanila. Bakit ginawa pa nila sa akin yung baguhin ng kontratang gayong wala naman akong atraso? Kaya naman itinuturing ni Mar na isang napakalaking aral ang pangyayaring ito. Natutunan akong umunawa sa mga ganyan-ganyan na inyalok sa akin na iniiwasan ko na yan, mga insurance na yan, sapagkat napag-aralan ko na talagang hindi nila sasabihin ng totoo sa hanggana ng kontrata. Ako sa Eileen Quintana, ang inyong koresponde. Alright mga kaibigan, kasama pa rin natin si Attorney John Apata ng Insurance Commission. Sir, ano bang habol ni Mang Mar dito sa kanyang sa Trustee Planship Incorporated? Meron ba siyang habol na makuha yung tunay na halaga ng kanyang binayarang policy? Lilinawin ko lang muna na yung insurance at pre-need ay magkaiba. Itong kaso na ito is pre-need. Okay. Pre-need siya. Sa pre-need ito? Pre-need plan. So, ang good news lang kay Mang Mar is may license itong kumpanya na to na nabilhan niya at so far, wala pa naman itong financial problem. Ang sa kanya is specific na problema doon sa transaction na nangyari. Ang tingin ko dito, nabenta siguro sa kanya yung plan ng agent. So nagbayad siya sa agent, yung agent ang binibigay muna sa iyo is provisional receipt. Then i-remit niya doon sa company. That's the time na ibibigay naman yung official receipt. Opo. So ang dapat na nangyari dito is ma-issuehan siya ng resibo nung kumpanya. Siyempre alam naman ng kumpanya kung sino yung agent na nagbenta noon. Tapos susundin kung ano yung original policy. Ngayon, kung napilitan lang si Mang Mar doon na baguhin yung kanyang kontrata, pwede rin siyang magreklamo kung ma-substantiate ho niya na talagang napilitan lang siya doon sa kontrata na yon.
And ang Insurance Commission na makakatulong ho dyan, kung may time ho siya na makadalaw dun sa Insurance Commission, meron ho kaming Public Assistance and Information Division, i-schedule ho yun yung conference nilang dalawa. Papatawag ho yung kumpanya para malinawan ho yung mga detalye. Yung pong hindi ino-honor na provisional receipt, sabi nga po kailangan talaga official receipt, di ho ba? Bakit po kaya ganito? Ibig sabihin hindi binigay sa kanya ng agent yung tunay na Possible lang ho na baka hindi binigay hindi ni-remit ng agent doon sa kumpanya, kaya hindi nakapag-issue ng OR yung kumpanya. Pero sabi ko nga, dapat alam ng kumpanya yon na kung hindi na hindi na i-remit sa kanya yung premium nito. Opo. Ano po ba yung sinasabi ng insurance commission, ng insurance company na panibagong policy na kailangan nilang gawin? Malamang ho inadjust ho nila kasi nagkaroon ng yung maturity Opo. from 2013 sana Yes, naging 2014, 2014. opo. So maaring inadjust nila doon lang sa mga contributions na may resibo. So kung ito lang ang resibo mo, good for 3 years lang yan halimbawa, tapos 4 years dapat yon, so may 1 year pa. So kung halimbawang kung susumahin mo kasamang provisional receipt, supposedly 4 years na yon, dapat mature na sa this year. Ngayon. Yun ang nangyari dun sa kaso niya. Alright. So, ang pinakamainam na gawin ni Mang Mar ay makipag-schedule po siya para sa Insurance Commission para if in case na magpunta siya at magreklamo, nasabi nyo nga po pwede pa, maaari po naman talaga. Titingnan ho natin doon sa mga hearing officers ho natin doon para Opo. makita yung Sino po ba ang mainam na hanapin ni Mang Mar? Hanapin ho nila si Attorney Lisa Tubilleha. Attorney Lisa. Siya ho yung head ng Public Assistance and Information Division. Tubiera po? Tubilleha. Tubilleha. Alright. Anyway, maraming salamat po, Attorney John Apatan. Samantala, may isa pa tayong kaso. Ginusto po ni Mang Ruel na siguruhin na mabibigyan ng maganda edukasyon ang kanyang anak sa hinaharap. Kaya naman, kumuha ito ng educational plan mula sa College Assurance Plan o CAP Insurance. Ngunit ngayon nasa kolehiyo na ang kanyang anak. Hindi naman niya ito mapakinabangan. Narito po ang kanyang kwento. Isang watch technician at residente ng Obando, Bulacan itong si Roel Fajardo. At dahil sa maliit na kinikita, ay naisipan niya ring kumuha ng insurance para sa pag-aaral ng kanyang panganay na anak. January 1997 nang kumuha siya ng educational plan sa College Assurance Plan o CAP Insurance. 2 taong gulang pa lamang noon ang kanyang anak na si Darcy Fajardo. Pero gusto na ni Roel na paghandaan ang kinabukasan ng anak sa pamamagitan ng magandang edukasyon. Sa loob ng 5 taon mula 1997 hanggang 2002, naghulog si Roel ng mahigit 4,000 piso kada buwan hanggang sa matapos niya ang pagbabayad ng halagang 91,000 pesos, kabuuang halaga ng kinuha niyang educational plan para sa anak. Gayunman, nang magkolehiyo na si Darcy, hindi na pakinabangan ni Roel ang inipon para sana sa pag-aaral ng kanyang anak. Matagal na akong bayad sa CAP, sa college plan ng CAP. Ngayong college na yung anak ko, hanggang ngayon, wala pa akong nakukuha. Umasa kasi ko na yun nga, na pagdating ng college niya, hindi ako mahihirapan sa mga tuition. Kaya naman hirap na hirap ngayon si Roel sa paggapang ng pag-aaral ni Darcy. Bagay na kanya naman daw sanang pinaghandaan. Kaya gano'n na lamang ang sama ng loob nito sa nangyari. Sa ngayon kasi, dapat, pakuha ko sa anak kong course kung natuloy itong CAP Engineering. Sa ngayon, nag-aaral yung anak ko, pinakuha ko na lang siya ng computer sa mababang school. Ang problema ngayon, kinakapos na rin ako ng budget sa kanya. Masakit kasi parang iniisip ko, parang naloko ako. Pinaganda ko yung future niya, pagdating ng college, kung ano yung gusto niya, kung anong school, sunod ko. Pero ngayon, eto, naghihintay pa rin ako sa kung may makukuha ko o wala. Ang gusto nila ngayon ni Roel, mabawi ang 91,000 pesos na kanyang ibinayad sa CAP. Pero tuwing nagpupunta raw siya sa opisina ng CAP, ay puro pangako lamang ang binibigay nito at maghintay na lamang daw siya kung kailan may babalik ang kanyang ibinayad. Ang sabi sa akin, yung 91,000 kong naihulog, kung makukuha ko na lang, 89,000 na lang. Nabawasan pa. Bakit Imbes daw po? na tumubo dahil nga daw medyo nagka-problema ang CAP. Tapos ang pagbabayad nila na gagawin sa akin, 5 years, yung 89,000 na yun, 5 years bago nila ako. Pero hulug-hulugan din nila sa akin. Kada 3 buwan,
Ang ibabayad lang nila sa akin, 5,000. Pero hindi pa raw niya ito tinatanggap. Alanganin din ako, kaya nga naghahanap ako nung malalapitan ko kung ano yung mas magandang gawin ko. Para yung mas tama ba, kung ano yung dapat na makuha ko. Gaya ng iba pa nating mga kababayan na nagtiwala sa mga insurance, naninindigan si Roel na karapatan niyang makuhang muli ang perang kanyang pinaghirapan. Naglalabang ko dito yung tama. Tsaka unang-una, pinaghirapan ko din naman yung perang hinulog ko sa kanila. Siguro, karapatan ko lang din na maibalik sa akin yung dapat na makuha. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Mga kaibigan, isa pa sa may problemang Prinid Company, ang College Assurance Plan or CAP. Tama ko ba, Attorney? CAP. Opo. May pag-asa pa ba si Roel na makuha ang kanyang ibinayad sa CAP? Ito hong CAP, nung nag-take effect ho yung pre-need code, nasa court na ho to. May problema na talaga siya. So, hindi ho siya nailipat sa jurisdiction ho ng Insurance Commission. Okay. Ang magagawa ho namin dito is pwede ho namin ma-refer doon sa court or doon sa in-appoint nilang liquidator. Ang liquidator ho ngayon ay si Mr. Mamerto Marcelo. At ang court na dapat nyo hong puntahan sa Makati, branch 149 ho. So ito yung tamang process, pumunta kayo kay Attorney Marcelo and i-file nyo ho yung case nyo sa kanya. So Makati RTC po yan? Sa Makati RTC, branch 149. Branch 149, si Attorney Mamerto Marcelo. Mo- Ito yung, Mamerto Marcelo. pero si Attorney Marcelo, pwedeng makontak sa 813-7576 or 813-6374. Alright. Naku sir, itong ating mga kababayan, malaki po ang pag-asa po nila na may mangyayari pa doon sa kanilang ibinayad, pero sa kasamaang palad ay talagang naharap po sa mga problema itong kanilang mga binerang insurance company. Pero abangan po natin sir at sa susunod na pagkakataon aming ulit gagambalain kaugnay po nito. Anytime. Bago po lahat, sir, nung po kasi October 29, ipinalabas din dito sa Responde yung tungkol sa mga hindi pa rin makuwang insurance ng iba pa nating kababayan. Halimbawa po si Virginia de Jesus na may unclaimed insurance pa sa firm plans na abot sa 350,000. At yun din si Evelyn Dalida na may 2 set na hindi pa nakukuha insurance mula sa Platinum Plans at ang educational plan para sa anak ni Andilon Rodriga na kinuha niya mula sa Pamana Incorporated. Ano pong maipapayo natin sa kanila, sir? Yung sa permanent ho, same case ho doon sa unang case natin, kay Apo. Mr. Salvador. So, yun ho, ang hihintayin ho natin, hopefully nga ma-achieve natin yung target na first quarter of this Ayun. year, makapag-distribute na ho tayo. So, kay Aling Virginia, meron ka pang antayin na unang 3 buwan. Tama ko ba yun? Hopefully, ma-achieve na Oo, natin. kailangan ito. talaga maabot natin yan para talaga totally maibigay sa yung kanyang ibinayad sana. Yung pong kay Evelyn Dalida. Kay Evelyn Dalita ho ay, ito ho ba yung sa Yung may 2 set pa raw po na hindi nakukuha insurance mula sa Platinum Plans. Platinum Plan? So, same case ho to ng CAP Okay. Edu, na nasa court na rin ho ito nang mag-take effect ang pre-need code. So, nasa branch 61 ho naman ito ng Makati. Branch 61. Branch 61. Alright. Si Attorney Elmer Cadano ho ang pwede niyong hanapin. Ang phone number 636-4324. 4324. Alright, so isa na lamang po, yung educational plan para sa anak ni Andilon Rodriga mula po sa Pamana Incorporated. Ang problema Paano po naman ito? ho ng Pamana Incorporated ay yung liquidity ho ng ng trust fund. Kailangan ma-liquidate ho yung trust fund, convert it into cash bago ho tayo makapag-distribute. Ayun. Pero mag-appoint na rin ho kami ng liquidator dito para matutukan ho niya yung pag-liquidate nitong assets ng permanent And fund. hopefully, sir, kailan po kayo magkakaroon ng kailan kayo maliliquidate ito at totally mabayaran na natin yung mga nangangailangan? Meron kasi kaming in-appoint pero this year papalitan ho namin yung in-appoint namin. So hopefully ma-fast track natin this year yung para sa Pamana plans. Alright. Attorney John Apatan, sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Hanggang sa susunod na pagkakataon, sir. Alright, sir, mga kaibigan, si Attorney John Apatan, ang head ng Conservatorship, Rehabilitation and Liquidation Division ng Insurance Commission ng ating pong nakapanayam. Magbabalik po kami, dyan lang po kayo.